Okay, ito si Te. Ilan taon na kayo, Te? Norma? 66. 66. Ilan ang anak nyo, Te? Bali, walo pati na isa. Nasaan na silang lahat ngayon? Ang iba nasa Baguio, Pangasinan, Ilocos. Nakakapagbigay naman sila sa inyo. Madalang, Ganun po. Yung iba, wala din. wala rin ano. Lahat na, may pamilya na lang. Lahat. May pamilya na. Okay, sige yun. Ilan taon kayo? Anong kumpleto yung pangalan, Te? Anong kumpleto yung pangalan? Normita Mangalindan. Makalindan. Mangalindan. Makalindan. Mangalindan. Yung Santos sa asawa niyo yun? Oo. Okay, so yun. So ayan si Tinorma at ito yung kanyang paninda. At yun na nga. Saan kayo umaangkad yan, Te? Paninda nyo, Te? Sa Salinas. Salinas. Oo. Sige, ayan si ate at dito siya nagtitinda sa lugar, sa loob ng pabahay. Ito si Ate Norma. Kabarangay ko to dun sa Bacoor. Kilala ko po talaga sa personally, Sir Roel. Kaya ayun, naano ko sa kanya. Kasi nga yung una niya dito sa kanyang pagtitinda sa tinapa, ay hinihiram niya rin lang to dun sa 560, no? Sa 5.6 sa aking pagkakaalam. So pinatutubuan niya din lang. At the same time, syempre mabigat din kasi kukunin yung tubo tapos mamasahe pa siya dahil dalawang bayan pa pala, no? Mula rito sa Naik papunta dun sa inaangkatan ninyo. Oo. Kasi Rosario, dadang Kapatansa, tapos Rosario, medyo malayo din. Pero, O Tejero pa. O nga, ayun pa, medyo malayo. Okay, so yun po si Ate Norma. At yan, ngayon, nandito siya, nagtitinda siya ng kanyang tinapa. Tuwing nga po kasi dito yung latagan ng lugar. Ayan o. Naglalatag dito sa may, ng pabahay, highway. So ito yung kanyang paninda. Okay, sige, Te, salamat. Usapin ko yung ninyo, Te, para ma-assist kayo. Pakausap kayo ni Sir, ha? opo. Ayan. Okay, so yun, nandito tayo kay, ano nga palang name mo? Jomar Modesto. Jomar Modesto. Modesto. Ilan taong ka na? 29. 29. So yun, kay Jomar Modesto, usually, inilapit siya sa atin nung isa sa mga kaibigan niya na kung pwedeng maanuhan nga natin siya ng assistance para sa Gamot po. pambili ng gamot at saka gamot lang yung kailangan mo na inano niya. So yun, parang ilang weeks na kinukontak mo rin ako sa Messenger, no? Opo. Ayun nga, kasi hindi ako kagad napunta sa'yo. At tapos nagbigay din ako ng instruction dun sa ano mo na umakyat ka nga dun sa ano kasi para personally makausap pa ng team leader namin. So hindi ka naman na sabi mo nga wala kang cellphone kaya pinunta na kita dito, medyo natagalan lang gawa ng, meron kasi si Sir tawag dito, napaprioritize ngayon na tinutulungan kaya ayun, medyo natagal akong personal na makapunta sa at mapasyalan ka. Sinabi ko na sa kanya kanina, yung regarding nga sa'yo, na lumalapit kang sa kanya kay Sir Roel Lipat para doon sa pambili ng gamot mo. Pambili ng gamot mo para doon sa, ano bang sakit mo? Yung puso ko po kasi lumalaki. Tapos pag di pa ako nakakain ng gamot, minamanas po. Pero nagpa-check up ka na. Opo. Ayun yung finding sa'yo ng doktor. So yung gamot mo naman yun, parang lifetime mo nang iinumin. Opo, parang yun. So magkano yung gamot mo na yun na ano? Sa ngayon ko sa puso, wala po akong iniinom eh. Sa manas lang. Pero hindi, magkano nga yung gamot mo na yun nung nakakabili ka nung 300 plus po. 300 plus? Isa? Isang, ano po, Isang parang papel kung tawagin, nung isang buong mga 12, mga 12 10 peraso. pieces. 10 pesos yun, 300. Tapos maliban pa doon yung para sa manas mo. Opo.
Sino, kanino itong bahay na ito? Sa tita ko po. Tita mo, may mga magulang ka pa. Wala na po. Wala ka ng mga magulang. So, tita mo na lang, siya yung tita mo, Asawa po ng pinsan ko. asawa mo ng pinsan. Dito ka tumutuloy. Opo. Siya yung kahit paano nagbibigay sa iyo pang ano doon. Sa makakain mo na rin. No? Ayun, paano mo ba nakuha yung karamdaman mo na yan? Hindi ko rin po alam. Ganun. Ano ba dati mong ginagawa, mga prior na ano? Wala po. Basta bigla na lang po naging ganito eh. Nahirapan ako huminga. Oo. Nahirapan ka lang, tapos nagpa-check up ka na. Kasi yun, kahit paano na tinanong din kasi nagtanong din kasi ako doon sa mga kabarkada mo kung ano talaga yung tawag dito, history, kung bakit ka nagkasakit at ano yung naging ano mo. So may nabanggit sila sa akin, medyo personal para sa'yo din tungkol nga doon sa ano. Kasi nung nasabi ko kanina sa aming team leader na si Sir Willie Pat, ang sabi niya kasi sa akin, sabi ko, sir, bata pa ito, mga 30 yung nangihingi ng gamot para sa inyo. Sabi niya kasi baka self-reflect daw, ibig sabihin yung naging abusado ka sa sarili mo, kung ano-ano mga kalukuhan mo na vision ng mga pinagagawa nung medyo malakas ka pa, kaya yun yung nangyari. Kumbaga nagkaroon ka ng sakit. Ayun yung parang naging worry niya. Tapos nasabi ko rin kasi kay Sir Ruel, ayun sir, kung mabibigyan natin ng halimbawa ikaw ng assistant ni Sir Ruel, pambili dun sa gamot mo, dalawa yung parang may bibigay sa yung tulong, at the same time, mabibigyan ka rin ng aral na itong pagkakataon, kung mabibigyan ka ng assistant ni Sir Ruel, pambili ng gamot dun at gumaling kang tuluyan, huwag ka nang bumalik dun sa dating gawin mo.